Naku po mga kababayan, eto na ba? New Blue Ribbon Chair, Senator Marcoleta? At naku po, Soto, nalusaw sa hiya. Naku po, pumalpak ang plano kay Cayetano. Pambihira oh. Ito yung ating alamin ngayon mga kababayan. Ano ba yung Blue Ribbon? Sir, magandang hapon. Kayo ba ulit sa Blue Parang Ribbon? kilala kita. Kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng flood control probe under the new leadership, sir? Ano ba yung Blue Ribbon? Yan ang ano? Pambihira talaga itong si Kong Marcoleta mga kababayan, no? Di ba? Ano? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Tama, Kong. Senator, tama. Let's not Tama. preempt the Senate President. Nasa sa kanyang ano yun. Nasa sa kanyang mandato. Anong call niya? Di ba? Correct. Tama po mga kababayan, no? Naku po. Pero mukhang eto na, Senator Marcoleta na mga kababayan, yung bagong Blue Ribbon Chair mga kababayan, no? Klarong-klaro na kasi wala nang iba eh. Di ba? Sino pa? Sino pa yung ibang senador na hahawak niyan maliban kay Lacson Pinky? Pero mga kababayan, umuugong din no, yung kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Pia raw po mga kababayan at si na Senator Marcoleta mga kababayan ang pinagpipilian. So ano sa tingin nyo kabayan? Okay lang ba si Ma'am Pia? Senator Pia kabayan? Naku po no, pero sa tingin ko talagang Senator Marcoleta na po mga kababayan. Wala nang ano-ano. Rekta na kay Senator Marcoleta kabayan, di ba? Para kulong na lahat yung sangkot sa flood control na yan mga kababayan. At eto pa mga kababayan, Senator Amy, ayaw ko malasap ang hangin ng Asaratalo. Tila ba di ba? Pinaparinggan niya dito si Tito Sen mga kababayan. Na tila ba inggit na inggit, no? Dahil hindi na siya yung Senate leader di ba? Di ba? Kita nyo naman mga kababayan yung pagmumuka ni Tito Sen kanina. Tila'y walang gana mga kababayan dahil nag-effect fail na naman siya. Tila ba'y nalusaw sa hiya mga kababayan. Di ba nagsalita na nga si Senator JB na siyempre kumampi sa kanila, di ba mga kababayan? At si Senator Migs na tila ba'y kumampi na rin sa kanila. Oh, di ba? Tapos tila ba'y naghihintay pa siya ng isa mga kababayan or dalawa na babaliktad. Pero sad to say mga kababayan, Tito Sen wala. Tila ba'y nabulaga. Binulaga ulit si Tito Sen mga kababayan dahil di ba paniguradong nasa isipan na niya na naku po mapapalitan na si Cayetano pero no. Di ba mga kababayan? Naku po, kaya eto, pakinggan natin itong si Senator Amy mga kababayan ha. Sobrang tense na tense dito. Tinatanong sa akin, ba't ako singhot ng singhot? Ayan. Paano? Allergic ako sa pikon. Ayoko malasap ang hangin ng Asartalo. Sino po? Kita nyo mga kababayan or rinig nyo? Di ba? Ang bihira. Di ba yung si Tito Sen kanina kahit ano-ano na lang yung tinatanong niya kay Senator Alan mga kababayan? Wala mga kababayan, di ba? At eto, pakinggan naman natin yung side sa kampo ni Tito Sen mga kababayan. Itong si Senator Mig Subiri na tila ba'y natauhan raw siya mga kababayan. Eto, pakinggan natin kabayan ha. Natauhan raw kasi. Adjust po complete. With the handling of Natauhan siya mga kababayan. Kaya eto na, kumampi na kina Tito Sen mga kababayan. Eto, pakinggan natin ha. shoot out your assessment. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Alam na ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, Naku po, Senator Migs, nagkaganyan sa Senado dahil ginulo ang Senado nyo.
Di ba? Tila ba'y sinasabi dito ni Senator Migs, mga kababayan, na palitan na yung si Cayetano dahil sa kanya tila nagkagulo ang Senado, kung baga, mga kababayan. No? Tila ba yan yung gustong ipahiwatig niya kasi eh? Di ba, mga kababayan? I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. Maibalik. Maibalik kay Tito Sen? Ang bihira, mga kababayan. Eto na yun eh, di ba? Ito na yung simula, Senator Migs. Kaya wag ka nang ano-ano dyan, di ba? Malapit ng eleksyon, no? At di ba, mukhang itong si Senator Migs, kabayan, ay re-electionist ata to, no? Pambihira. For the first time in the history, nagkaputuhan. Diyos ko. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this Tama, great body. tama, So, tama. we made it. Tama. Di ba? Kasi ginulo eh, mga kababayan, di ba? Kita nyo naman yung Pangulong Bongbong mismo, di ba? Hindi nagkatugma yung mga pinagsasabi ng NBI, ng PNP, di ba? Pambihira, tapos ngayon, mga kababayan, yung tila by driver at yun ng NBI, naku po, positibo na sa gunpowder, mga kababayan, di po ba? Tapos nung una, dininay na hindi nagpaputok. Pambihira. Naku po, mga kababayan, di ba? Eto, pakinggan natin, mga kababayan, si Senator Ruben Padilla, mga kababayan, kung nasaan na nga ba si Senator Bato. Naku po, eto, pakinggan natin, kabayan. Bigay ng info niyan, ma'am. Eh, pag natapos na yung investigasyon, Correct. mas maganda yung official. Correct. Reaction mo na ikaw ay person of interest. Eh, syempre, ganun po talaga. Ganun talaga. Wala po tayong magagawa. Kung yun po ang sinabi ng mga otoridad, okay naman po yun. Correct, correct. Sir, ikaw doon nagsakay kay Sen Bato, totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigasyon. Sir, were you spotted in the NAIA terminal with Senator Bato? Saan po? At the Iba talaga itong mga bayarang mista. Mga mainstream media, mga kababayan, di ba? Iba kung magtanong, no? Talagang, NAIA terminal, were you spotted with Senator Bato? Ay sa airport. Ay, siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? So magkasama nga po talaga kayo. Magkasama kayo, sir. Yes sir, no sir. Hintayin na lang po natin yung investigation. Hindi, may tinanong lang po kasi na nasa airport daw. Wala ako sa airport. Who were allegedly escorted the senator. Antayin na lang natin, ma'am, yung Sir, ang investigation. dahilan bakit nila maghintay? Siyempre po kasi may official na investigation. Yeah. Siyempre, pagkaalam po yun sa otoridad. yan, tama. Sir, aaminin niyo lang naman o i-deny? Kasi mas maganda po yung official para kasi Yeah. But you're the official kasi you're the dami-daming kwento. Ito, may kwento pa na nasa airport. Oh. Pero nasa Pilipinas Pilipinas may sir. kwento pa. Sir, may May chance kwento ba? pa na yate. Sir, may chance ba na umalis si Senator Bato sa bansa, Makausap sir? nila ulit siya. Sen Bato. Yan ang mahirap sagutin. Ano masasabi mo dun sa yate? Pumakas Sabi po ni, napanood ko lang naman si Manong Manong Chabit. Chabit. Yeah, Hindi Manong naman Chabit. totoo yun. Hindi po totoo yung naya, hindi totoo yung You were placed Yate. you were placed in the scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin. wala po yun, hindi po totoo. Sir, hindi totoo yung Ano yate. po yung reaction nyo patungkol sa podcast ni na Talagang i-connect na naman si Manong Chabit, mga kababayan, di po ba? Pambihira. Jaime at ni Mama na pinagtanggol ka niyo po? Ay, maraming salamat. Sino ba yun? Yung asawa niyo po. Asawa ko. Asawa ko yun, siyempre lahat gagawin yun. Wala sa plano niya yun. Tama, Hindi gagawin yung bato. Bakit, sir? Tama. Mahal niya ang Pilipinas. Totoo po ba So- sir na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, di ko alam. So, may communication pa kayo sa kanya? Nakakausap niyo? Wala akong idea kung So, nasan sir, si Bato. So, sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines. Ikukumpirma ko yun. Sa Pilipinas. Hindi aalis yun. Thank you so much. Yung thoughts niyo po today na impeachment court na po kayo? Ay sana po, una po nagpapasalamat po tayo sa leadership at
ito pong mga usap-usapan na matatapos na. Kasi masyadong maraming ipinukol sa amin. Correct. Sa majority patungkol sa impeachment. Sana po ito. Nakikita niya naman po. Fourth week. Chair, mag-robe ka? po ba kayo dun sa Robe niya, sir. sinasabi na person of interest daw po kayo? Nahulog. Nila, ako si Rob in Hood. Rob. Sabi ng NBI, person of interest daw po. Wala po tayong magagawa. Irerespetuhin ko. Correct, correct, mga kababayan. Kailangan niya po umalis ng Senate pa. It is protected here. Bakit umalis pa po siya ng Senate? Siguro po si Bato lang makakausap niyo dyan. Kasi ako, umuwi lang ako ng bahay. 3 araw na akong nahanap ng asawa at anak. Senator Padilla, Kayo daw ang nagmaneho for Senator. Nako, tayo na yung investigasyon. Senator Padilla, Bakit nakakonfirm niyo po na hindi totoo Nakakahiya kasi, nakakahiya na sa inyo pa ako nauna. Mas maganda sa investigasyon ako magsalita. Pagkatapos ko sa investigasyon, tsaka ako nakakahiya naman sa otoridad. Sana maintindihan niyo. Senator Padilla, what can you say about kay Senator Bato sa paglabas sa Senate? Well, sabi ni Senator Alan, wala naman warrant si Bato. Yan. Kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya? Andyan na naman tayo sa tanong na ganyan, mga kababayan, di ba? Kung wala siyang warrant, bakit nagtatago? Ang bihira. Ikikidnapin nga! Di ba, mga kababayan? Si Tatay Digong may formal ba na warrant? Wala. Rekta sakay sa aeroplano, diretso sa daig, mga kababayan, di ba? Ang bihira, di man lang, di ba? Binigyan ng tamang ano. Tapos ngayon, yan pa yung ipinapakalat ng mainstream media, mga kababayan, na kung walang kasalanan si Senator Bato, bakit siya tumakas? Hindi na niya sasagutin yung kanyang kaso. Ang bihira, mga kababayan. Sa kidnapper. sinong kidnapper, sir? Pwede po madala siya sa Di ba, mga kababayan, sa kidnapper? RA 1951. Sila, ayaw mo na yung mga lawyer na maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makidnap. Yung mga kababayan, di ba? As simple as that, Mr. Reporter. Ang bihira. At eto na po, mga kababayan, pakinggan natin ang ating Senate President Peter Alan Cayetano, mga kababayan. Nang maliwanagan itong si Tito Sen, mga kababayan, no? Na hindi na nila maagaw itong trono na kinalalagyan ngayon ni Senator Cayetano, mga kababayan, di ba? Eto, pakinggan natin, kabayan. What happened? Bakit as is, status quo? What do you think happened? Yep. Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay? Yan. So, First of all, mga kababayan, no, ito talaga yung nakakabiliban ko dito kay Senator Peter Alan Cayetano, mga kababayan, dahil isinama na niya yung ating poong may kapal, mga kababayan, no, bago po siya magsalita. the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Alam naman Who ng lahat. lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao talagang nawawalan na ng trabaho. Correct, mga kababayan. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. Di po ba, mga kababayan, huli talaga sila. Tapos sasabihin pa ng iba dyan na itong Senado ay magulo na raw, di ba?
nagkakagulo dahil kay Senator Peter Alay Cayetano, di niya na-handle raw ng tama. Ganon mga kababayan, di ba? Mga chuchubarichi ng mga mainstream media at mga dilawan, peklawan, mga ano pa yan, loyalistang. Di ba mga kababayan? Grabe eh, yung pressure dito ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga makakaliwa. Ang bihira kasi. Tapos eto na mga kababayan, huli yung kasinungalingan nila. So there's a lot of lies. Lalong-lalo na yung si Matibag kabayan, di ba? Until now, di pa rin nasibak mga kababayan, di ba? Samantalang yung si Major Aplaska mga kababayan ay, di ba? Sibak? Ang bihira. Deception, miscommunication ongoing. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. How does that feel like? Parang you're walking on eggs, gano'n ba yun? Very thin line, it's what? 13, 11, pero and then alam mo, yung dalawang the last time I felt like this yeah? was during the time ng Hello Garci. Kasi it's just so pure eh. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. Correct. But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So, yun ang limitingan namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But yan medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes, and this is normal sa mga economists pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% saving sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas na tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung atin anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, tapos ang mangyayari, tingin naman na binubulsa, or mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget, hindi susuportahan ng tao yun. The problem is economic spending is down. Yes. So the economy is really not moving at all. It's the first time, siguro after World War II, na nagkasabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geopolitical tension. So, tapos tayo kasi, 3-4 ang tama. Bakit? Marami tayong OFW eh. So, each and every one na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance iyon. Tapos nung tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas, ang byproduct ng urea, which is fertilizer, na ang biggest is India. So hindi naman basta't mag-export, so mataas na, mahirap pang kumuha. So ano na what do you call this? Nanganganak at damay-damay, viral na rin yung crisis eh. Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? Na una, you were a Senate session, regular session, and then you convened the impeachment court, and then biglang naalis na naman yung mga I'll answer that directly, Yeah. then I just wanna thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-rope na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung 2 to
tutusawa yung everyday, kailan tayo magsasesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag nating i-delay. For the record Senate President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi Kasi kulang. they were not informed, you were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang. Sinadya nila. Sinadya nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parate yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O, bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate na huli? Diba? Would it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena kami to secure? Yes, pero more? masisira plano nila. Oh, so you're Malalaman saying- namin eh. Walang lusot ng mga yan kay Senator Cayetano, mga kababayan, di ba? Pambihira talaga, no? Lulutang at lulutang talaga yung katotohanan, mga kababayan, di ba? Malalaman kasi, it's okay, malalaman kasi namin eh. Malalaman namin. So you're saying I'm to at this- deliberate? No, at this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato, ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nason said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? SP, sabi po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa kanya. Anong and reaction then he niya? wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI, DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto ka. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta patas payag kami, pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa Isa na lang po, SP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala po? Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, Naku po, mga kababayan, isinama na yung pinagagawa ng NBI dyan sa Senado. Naku po, NBI Director matibag. Matitibag kaya dyan sa Senado, mga kababayan? Exciting to, mga kababayan, ha? sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. Pwedeng divide because No. could be Yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are Hindi pa nga nag-decide. Pambihira naman, mga kababayan, di we ba? considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabagsak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP,
discuss lang but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the one to o siya ilagay. So karamihan ng binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. Okay, last question. Ba yung yung suspension order ng ombudsman? We're going to discuss it. Kasi pupunta, after the senators, i-meet ko yung bagong SecGen tapos yung legal. Okay, thank you. Thank you. Hindi ba siya ng clear sa inyo na mag-warning? Nandito ka, ma'am. Wala susunod tayo. Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. Sasabihin ng decision yun. Susunod po, susunod po. Sorry, ma'am. May tatanong lang. One point lang ha. Ibabalik ko lang sa inyo sa sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba magwa-warning shot? Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba magwa-warning shot? The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP ha, yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Para niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Panes mga kababayan. Di ba? Tama mga kababayan. Itong media kasi, di ba? Sa bagay mga kababayan, di ba? Alam naman natin yung galawan nila dyan, di ba? At, by the way mga kababayan, no? Pagpipilian pa kay Senator Marcoleta at Pia Cayetano yung blue chairmanship dyan sa Senado mga kababayan, no? Pero, kung ako ang tatanungin mga kababayan ay dapat ibigay or ibalik kay Senator Marcoleta ang pagka blue chair dyan sa Senado mga kababayan, di ba? Dahil alam naman natin itong si Senator Marcoleta ay naku po, talagang yung mastermind ay humanda na. Di ba? Hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat sa iyong suporta. Anong latest po? Kaya natin to kabayan. Saludo.